Okay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Now, let us open our Bible. Okay, basa, Sir Joyce, first verse. Praise the Lord. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. Yeah. According to Mark 3:25. Kung ang balay natunga batok sa iyang kaugalingon, ang maong balay dili gyud makatindog, di makabarog. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. Now, anong house ito? Ang temple, kung basahin natin ang Bible, maraming ginagamitan na word. Temple, house of God, house of prayer, tabernacle, church. Now, ngayon, i-focus natin ang house nito na temple ng Diyos or church of God. Walang iba ang ating sarili. We are the temple of God. Praise the Lord! Huwag tayong dumiritso sa simbahan, temple, baptist, Foursquare, pag magsabi ng temple, holy place, Catholic, ano pa yung mga churches ngayon, kung ano-ano pa. Ngayon, focus tayo sa sarili natin. Praise the Lord! Tayo yung house of God, tayo yung temple of God. Pag ito ay nahati, laban sa ating sarili, hindi ito makatayo. Anong ibig sabihin hindi makatayo? Ano ba ang pinaka tinitingnan natin, tinatanaw natin sa ating sarili? Di ba maligtas, masave? Na kahit sa temporary nating buhay sa sanglibutang ito, na alam naman natin, hindi man talaga tayo tatagal, at least masave tayo. Makarating tayo sa everlasting life. Makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Yan yung gusto natin lahat. Wala nang iba. Pag sinabing, kung ang bahay nahahati sa kanyang sarili, hindi ito makatayo. Ang ibig sabihin yan, kung ang tao ay nahahati sa kanyang sarili, hindi ito maligtas. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi ito makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung nahahati? Ang gawa mo, nahahati. Ang paniwala mo, nahahati. Ang kaligayahan mo, nahahati. Anong nahahati? Minsan ang gawa mo para sa dyablo. Minsan ang gawa mo para sa Diyos. So nahati. Isa ka lang, pero nahati yung sarili mo. Kaya, hindi yan maka-stand, hindi yan makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos kung sabihin mo naman, what if neutral lang tayo? Huwag tayong sa dyablo, huwag tayong sa Diyos. Subukan mo daw magsakay ng sasakyan, mag-drive ka. Punta ka ng bangkiruhan mula dito. I-neutral mo yan. Makarating ka sa bangkiruhan? Hindi. Hindi. Neutral it cannot be. You must decide and you must select only one. Praise the Lord! Pumili ka lang ng isa. Kaya nga, no man can serve two masters at the same time. Bakit nasabi ito ni Lord Jesus Christ? If a house be divided against itself, that house cannot stand. Kasi merong pumuna sa kanya. Nung meron siyang pinagaling na nasaniban ng masamang espiritu, pipi at saka bulag. Nung pinagaling niya ito, mirong kaagad nag-react. Yung mga Parisiyo. Now, kung isipin mo ang mga Parisiyo, ito yung mga grupo sa mga ancient na mga grupo ng mga reliyon na sila itong masyadong conservative sa batas. Sila itong nagpapahayag sa buong mundo na sila yung lumalakad sa kalinisan, sa kabanalan, walang kapintasan sa batas ng Diyos.
kung bakit si Lord Jesus Christ na gumagawa sa gawain ng Diyos na kanilang pinapahayag na naglilingkod sila sa Diyos. Naglilingkod sila kay Abraham. Naglilingkod sila sa batas ni Moses. Bakit ito si Lord Jesus Christ na ang kanyang ginagawa, gawa naman ng Diyos? Bakit? Masyado silang mainit. Masyado silang mainit. Ano ang comment nila kay Lord Jesus Christ nung nagpalaya siya ng demonyo at gumaling yung bulag at saka pipi? Ang comment nila, hindi yan nagpalayas ng masamang espiritu. Misanib yan si Kristo ng demonyo. Yung tinatawag na Beelzebub. Sinacharge nila si Lord Jesus Christ na Satanas. Ayaw nilang matanggap na gumaling yung bulag at saka pipi. Hindi raw yon sa pamagitan sa kapangyarihan ng Diyos gumaling at napalayas ang masamang espiritu. Gumawa daw ng hakbang si Kristo sa pamagitan gamit ang demonyo. Sino ang kinas out ni Jesus? Ang demonyo. Ika-cast out mong yung demonyo sa pamagitan ng demonyo. Kaya ang sabi ni Lord Jesus Christ, kung ang bahay nahahati, hindi yan mag-stand. Tapos sinabihan ni Lord Jesus yung crowd, kayo, marami kayong anak na nasaniban ng masamang espiritu. Yung pag-cast out ko ba sa mga anak ninyo, ano bang gamit ko, demonyo? Kayo na ang mag-judge niyan. Kaya, yun, in-explain ng husto ni Lord Jesus Christ. Ang gusto lang iparating ni Lord Jesus Christ sa buhay natin, hindi karapat-dapat yung ating buhay mahati. Minsan gagawa ng kasalanan, gagawa ng kabanalan, ganon. Ayaw ng Diyos yun. Minsan doon sa kadiliman, minsan dito sa kaliwanagan, hindi pwede yun. Kailangan ka talagang magdesisyon. Kailangan ka talagang mag-decide. Huwag mong hintayin mamatay ka, kaya diyan ka mahatulan sa kasalanan mo, na hindi mo naayos yung buhay mo. Huwag mong hintayin. Hindi ka na makahanap sa Diyos kasi nasa libingan ka na. Kaya habang nabubuhay pa tayo, magdesisyon ka na, piliin mo yung isa. Hindi ka pwede makapag-serve sa Diyos. Tikangkang ka, duha, mura kag hapon. Muna ang mga hapon sa una, masakpan dayon, kay ang nilakwan, mailhan, kay nagbakang-bakang. Ayaw ng Diyos yun. Kailangan isa lang ang ating paninindigan. Ang Diyos at hindi ang dyablo. Ang kaliwanagan, hindi ang kadiliman. Ang katuwiran, hindi ang kamunduhan. Ang katuwiran, hindi ang kalikuan. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nung nag-explain na si Lord Jesus Christ ng husto, Satan cannot be cast out by Satan. Basahin natin yan. Sige. Matthew 12:22 hanggang 29. Praise the Lord. Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him insomuch that the blind and dumb both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house? Yan. Kaya mag-ingat tayo. Merong tinatawag na camouflage ang demonyo sa sanglibutang ito. Ano ba yung camouflage? Hindi mo halatado. Tulad yung octopus. Bakit yung octopus malalakas? Kasi lagi silang nakakabiktima ng pagkain.
Kasi yung octopus na yan, pag nandyan yan sa tubig, sa dagat, pupunta yan doon sa mga corals. Tapos mag-aanyo silang parang corals. Kaya yung mga biktima nila, hindi aware na nandyan yung magkain sa kanila. Kaya yung mga octopus, kaya nga okta, 8 ang kamay niyan. Pag mahawakan ka niyan, isusubo ka na. Pag hindi ka na hawakan ng mahigpit sa isang kamay, meron pa siyang isa. Pag aalpas ka, 8 yan eh. Kaya ganun si Satanas. Maraming tinayo ngayon ang dyablo sa sanglibutang ito ng mga reliyon. Kaya nag-warning na si Lord Jesus Christ. Beware of false ministers. Beware of false Christ. Beware of false prophets. Beware of false angels. Mag-ingat kayo. Tulad nito, mga Parisiyo. Sino ang mga Parisiyo? Mga conservatives, yan sila. Stricto yan sila sa batas ng Diyos. Sila yung walang kapintasan sa batas ng Diyos. Sila yung nagpapakita sa buong mundo that they are the most holy. Mga banal. Pero bakit ang ginagawa ni Kristo, sinasalungat nila? Kaya nga dito, bugbog sarado sila sa ano ni Jesus Christ. Lagi silang, sinasabihan sila ni Jesus, kayo mga hypocrites. Masyado kayong masunurin sa batas ng tao. Ginagawa ninyo ang batas ng Diyos na walang epekto. Nag-upo kayo sa upuan ni Moses. Nagtuturo kayo sa batas ni Moses, ni ang isang kamay ninyo hindi nga marunong bumuhat sa pagtupad sa batas ni Moses. Kaya, useless ang reliyon kung ang iyong pakay lamang magparami ng membro. Tapos hindi ituro ang totoo na kabanalan at katuwiran. Kaya ang turing ng Diyos sa kanila, para kayong mga pansyon, puti ang labas, ang loob puno ng kabulukan. Ayaw ng Diyos yan mangyari sa atin. I am not repairing any religion. I am repairing to the temple of God. Praise the Lord. Ito ang tingnan natin. Hindi kayo maglaro sa isip mo, oy, alam ko yung mga reliyon na yun sinasabi. No, wag tayong magtingin dyan. Hindi yan tinitingnan ng Diyos. Tingnan natin ang sarili natin. Kung hindi ba bulok ang loob nito. Kaya, napakalaking impact. Ang tanong, totoo ba talaga si Jesus Christ nagka-cast out by the power of the devil, by the power of Satan? No. Because Jesus Christ, when in fact, He came to destroy the work of the devil. Pwede kang ma-charge na nagkakas out ka ng demonyo o devil sa pangalan ng devil kung gumagawa ka ng kalukuhan, kasalanan. Kasi pag gumagawa ka ng kalukuhan, kasalanan, sa diablo ka. Tapos nagkakas out ka ng demons. So you are using the power of the devil. Pero ito hindi. Si Jesus Christ, lahat ng kanyang ginawa laban kay Satanas. Ang kanyang purpose, bakit pumunta dito? To destroy the work of the devil. Basahin natin yan. 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Yes. Ilan na ang naka-record dito sa Bible na kinas out ni Jesus Christ ang mga taong demon-possessed. Mga helpless, wala, hindi matulungan, 12 years na, 38 years na, ilang taon nang binihag ng demonyo. Nakatira na dyan sa sementeryo. Sino ang nakapagbigay ng kalayaan sa kanila? Di ba si Kristo? Because He is the only one who has the power to do it. Siya lang, nag-iisang makapangyarihan na makagawa niya, na matalo niya ang masamang espiritu. And it was already proven. Kung sino yung nagdipit doon sa langit kay Lucifer at sa mga angels, siya rin yung bumaba dito sa lupa. Siya rin ang makadipit. He is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord! Kaya, sa buhay natin, gamitin mo ang pangalan ni Jesus Christ. Pero huwag kang gumawa ng kasalanan, ng kalukuhan, karumihan,
kababuyan sa mata ng Diyos. Or else, hindi ka mabibilang sa Diyos ka. Gagawa ka man ng gawain ng Diyos, tapos gumagawa ka at the same time ng kasalanan, kalukuhan, gumagawa ka sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Ang mangyayari niyan, maging impostor ka. Ang mangyayari yan, maging deceiver ka. Tingnan mo yung nagreklamo doon sa isang lugar dyan sa Caraga. Yung mga maestra doon nagkakasakit. Doon nalaman ni Pastor Samuel Gabri ang laro ng barangan, mangkukulam. Yung mangkukulam dyan, siya yung naggagamot ng mga tao, siya rin yung nagbibigay ng sakit. Parang fertilizer ba, business? Paano mabenta ang fertilizer kung walang salot? So ang company, gagawa iyan ng paraan na magkaroon ng salot. Para ang tao, bibili ng kanilang fertilizer. Sila rin ang gumawa niyan. Parang negosyo sa gira sa Amerika. Kung walang gira, walang negosyo ang Amerika. Pag may gira, okay ang negosyo. Ganon ang masamang espiritu. Kaya nalaman ngayon ni Pastor Samuel Gabre during that time, Pastor, sige mamigsakit dire. Unya na itambalan din Di ra ba gyud maayo mo bayad? Bayad jud. Kay di daw mo ipiktog way bayad. Maayo man pud minya, taod-taod mo balik man pud murag mo hupas ba, Pastor? Sige na lang balik-balik niya. Kadto di ay siya gihapoy gahatag og sakit para mo dool niya. Negosyo So, ganon. Kaya kung gagawa man tayo laban sa dyablo, huwag kang gagawa para sa dyablo. Gagawa ka para sa Diyos. Pag gagawa ka para against sa dyablo, ginagawa mo yan in the name of God. Kasi sa Diyos ka. Praise the Lord! Sa Panginoong Diyos ka. Tingnan mo anong ginawa ni Lord Jesus. Sabi dyan, pumunta siya dito to destroy the work of the devil. So wala siyang pabor kay Satanas. Never siya gumawa ng para kay Satanas. I-destroy niya Ano pa? Basa. 1 John 3:5. Praise the Lord. And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Tingnan mo. Tatanggalin niya ang kasalanan ng mundo. Kasi yan ang magiging salot sa ikamamatay ng kaluluwa ng ninuman. At siya na tumatanggal nito, hindi makita na may kasalanan siya. So, hindi siya gumagawa against kay Satanas by Satan. Kasi never siya gumawa ng gawa ng masamang espiritu. In Him, there is no sin. Praise the Lord. Kaya ganun din sa buhay natin. You want to overcome the devil? Then you must be of God. In order naman dyan, ikaw ay sa Diyos, gumawa ka ng lahat para sa Diyos at huwag kang gumawa kahit isa para kay Satanas. Para walang claim si Satanas sa buhay mo. At maliban dyan, di ba sabi ni Lord Jesus Christ, the prince of this world will be declared and he has nothing in me. Basahin natin yan. John 14:30. Praise the Lord. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. Yan. Ganon. Kaya si Lord Jesus Christ, mali yung charge ng mga Parisiyo. Mga na-deceive sila ng masamang espiritu. Bakit na-deceive sila ng mga masamang espiritu? Mga hypocrites. Magdamit ng mahahabang manggas, tapos magdaan dyan sa market, magpaamin sa mga tao para kunwari, holy, saint. Tingnan mo yung personage nila o kunbinto ko anong tawag dyan. Daming porno. Daming upos ng sigarilyo. Daming binuksan ng mga alak. See? Tingnan mo yung quarter. May underground. Doon, daming petus. Hindi man yan hindi man yan natago. But I'm not doing this generalized. But factual lang tayo. Praise the Lord. Kaya, hindi tayo exempted dyan.
We are not telling this to the world in order to make us clean before the people. Hindi kayo nagsasabi ka sa iba ng karumihan para it appears you are clean. No. You cannot justify by doing that. You just be true. Praise the Lord. Magpakatotoo ka lang. Eh may babae dito na sabi ni Lord Jesus, babae, giuhaw ko. Paimna ko og tubig. Ingon po sa babae. Kaya mag-igib man siya tubig. Ngano man, Hudiyo ka, niya ako Samaritanhon. Wa ka ba kabalo nga ang Samaritanhon o ang mga Hudiyo walay maayong pag-angay? Di ta siya mohatag tubig kay di daw maayo ang relasyon sa Jew o sa mga Samaritans. Ingon pa ni Lord Jesus, babae, kung nakaila ka lang, kinsa nangayo ni mog tubig, ikaw pa ang mangayo niya og tubig, og tagaan kanyag tubig, nga di nakauhawon pag-usab. Ingon po ang babae. Asa man ka mukuha ni anang tubiga? Saan ka kukuha sa tubig na yan na ibibigay mo sa akin na hindi naku uhawin? Ang balon ng aming ninuno na si Jacob. Since noon pa hanggang ngayon, dito kami kumukuha. Kaya ang lalim na ng balon, wala ka nang makuhang tubig na ibigay mo sa akin na hindi naku uuhawin. Sabi naman ni Lord Jesus, babae, amo inom ni ining tubiga pag-auhawon. Pero ang tubig nga akong ihatag nimo, mahimo ni siyang fountain of life. Ang babae na ngayon ang humingi, tagai ko ni anang tubiga. Ingon dayon si Jesus, okay, call your husband. Ingon po ang babae, wala ko'y husband. Ingon po si Jesus, oo, tama imong giingon, kay kana imong kauban, dili ni mo na bana. Natingala karon ang babae. Ngano nakabaluman siya? Unsay akong kaagi. Truly, this is Christ. Pero siya nag-angkon sa iyang sala. Nagpaubos. Hinungdan na luwas siya. Praise the Lord. Unay gusto ni Lord Jesus Christ, ayaw pagpakaron ingnon limpyo ka. Ayaw pagpakaron ingnon malinis ka. Kay gusto si Jesus mo pasaylo nimo. Gusto si Jesus, ibig niyang linisin ka. Yun ang purpose niya. Lahat tayo makasalanan, walang matuwid. Gusto niya linisin tayo. Gusto niya patawarin tayo bago tayo mamatay. Gusto niya na gagawa tayo, hindi para sa dyablo, para sa Diyos. Gusto niya labanan natin ang dyablo at paniwalaan natin ang Diyos para pagdating ng panahon, maka-stand itong house na ito. Praise the Lord! Maliligtas yan. Alam niyo, si Satanas, kilala nila ang kanila at ang sa Diyos. Identify ng dyablo kung sino yung kanila. Identify din ng dyablo kung sino yung sa Diyos. Alaman niya nila. Basahin natin. Matthew 8:29. Praise the Lord. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Yan, alam nila. Kilala nila si Lord Jesus Christ. Anong pakilala nila kay Jesus? Anak ng Diyos. Anong magagawa namin? Jesus na anak ng Diyos. Pumunta ka ba dito para na kami parusahan bago ang nakatakdang panahon? Will you torment us before the time? Alam na nila na may time na i-torment sila eh. Alam nila. At pag si Lord Jesus Christ magpalaya sa kanila, wala silang magagawa. Lalayas talaga sila. Kasi greater is He. Praise the Lord. The light is greater and powerful than darkness. Tingnan mo yung ilaw. Pag gabi, i-switch off natin yung ilaw. Sino maghari ang dilim? Pag i-on natin yung ilaw at liliwanag, saan ang dilim? Lumayas, natalo sa liwanag. Ganon yun ang Diyos, si Kristo. He is the light. Si Satanas, he is the dark. Kaya, mag-ingat tayo kasi ngayon meron nang lumalabas sa FB, sa YouTube, na nag-i-explain kay Lucifer. Na si Lucifer, hindi daw siya ang Satanas. Si Lucifer, hindi daw siya ang kadiliman. When in fact, Lucifer is the bringer of light.
Siya yung nagdadala ng liwanag. Gitwist nila ang truth of God into a lie. Malaking kasinungalingan niya. Si Lucifer, siya yung nagniningning na anghel sa langit na nakita na parang tala na laglag dito sa lupa. Siya yung fallen angel na nagrebelde against God at siya yung magdideceive ng mga tao sa mundo at siya yung ayaw pakawalan ang mga tao sa kasalanan. Siya si Lucifer. Siya yung Diablo, Satanas na natalo doon sa langit. Siya yung old serpent, siya yung dragon na tumukso kang Adam at kang Eva. Huwag tayong magpadeceive. Kasi pag magpadeceive tayo, mamaya ang tao sasamba na kay Lucifer. Kasi siya raw yung bringer of light. Great lie. Itutuis nila ang Bible. Kunti lang, diferensya. Kala mo, totoo talaga. Biblical din yung quotation nila. Naliwanag siya galing sa langit. Pero ibang klase yun. Kung basahin natin ang Biblia. Mamaya pupunta tayo dyan. Praise the Lord. So kilala nila si Kristo. Basa pa. Anong ginawa ni Kristo? Maliban wala siyang kasalanan, maliban gagawin niya ang Diablo, sirain ang gawa ng Diablo. At maliban yan, liligtas niya tayo sa kamatayan sa kamay ni Satanas. Basa. Hebrews 2:14. Praise the Lord. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil. See? Sinira niya si Satanas by death. Anong ibig sabihin niya? Ginawa ni Lord Jesus Christ by death, dinestroy niya ang devil who has the power of death. Kasi ang ginawa ngayon ni Satanas, buhayin ang kasalanan sa buhay ng tao. Pangakuan ang tao na hindi kayo mamatay niyan kung gagawa kayo ng kasalanan. Gusto niyang buhayin ang kasalanan sa buhay ng tao at may pangako siya, hindi kayo maimpyerno, hindi kayo mamamatay niyan. Ang gusto ni Lord Jesus Christ, patayin ang kasalanan sa buhay nating lahat para wala ng kapangyarihan si Satanas na may kapangyarihan ng papatay sa ating kaluluwa. At yung pinakita niya doon sa cross sa Kalbaryo, tingnan mo si Pablo, nag-get niya. I am crucified with Christ. Naintindihan niya eh. Yet not I, but the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun ang gusto ng Diyos. Kung ano yung ikinabuhay ni Kristo dito na walang kasalanan, siya na yung mabuhay sa atin para mamumuhay tayo wala ng kasalanan. Kung paano nagpakamatay si Kristo sa cross sa Kalbaryo, ganun din patay na ang ating laman para gagawa ng kasalanan. Para wala ng power si Satanas para patayin tayo doon sa impyerno. Kaya, if this house is divided, it cannot stand. Kailangan talaga tayo mag-decide. Praise the Lord! Huwag kang hati. Kailangan buo. Anong gagawin natin kay Satanas? Basa. John 16:11. Praise the Lord. Of judgment, because the prince of this world is judged. You have to judge. Satan, hukmi si Satanas sa imong kinabuhi. Sa ihukom nimo. Pahawa na, Satanas. Di na ko nimo. Nasayod ko. Unsay, nasa utok nimo. Ikaw tumupatay na ako sa linaw sa kalayo. Bistado ko na ikaw tungod sa kamatuoran sa Dios nga naghatag nako og kahayag og kagawasan nga dugay na ko nimong gibilanggo og giilad. Mag-decide ka. Judge him. Pahawa na, Satanas. Basa. John 12:31. How The do we Lord. judge him? Sige. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Yan.
Hindi kay i-judge mo nga si Satanas na siya yung killer ng kaluluwa mo. Hindi mo naman siya ginajudge by action. Hindi mo naman siya pinapalaya sa buhay mo. Hindi mo naman siya hinihate sa buhay mo. You are still doing what is yung kanyang pain sa buhay mo. Kaya therefore, this house should not be divided. Praise the Lord. Kailangan hindi ito divided. Kailangan isa lang ang nag-rule, isa lang ang nag-domain, isa lang ang pinapagawa natin. It is God which worketh in you both to will, to do His good pleasure. Siya lang, wala nang iba. Kaya, therefore, ang ginagawa ni Satanas ngayon, ayaw niya mahayag ang totoong salita ng Diyos. Ayaw niya ma-preach ang Word of God na totoong pagbibigay. Gusto niya gamitin lang yung Word of God para huwap. Ganun lang. Ano pa? Gusto niya ang Word of God i-preach gawing kiliti ng tainga, pampagilok, pampalami sa igdulungog sa mga tao. Mga igsuon, mga pinalangga, mga anak sa Diyos, ay namugkaguol sa mga kasalanan. Bisan pag magpadayon mo sa kasalanan, gibayran na sa Ginoo. Humanan na, iyan na nang gibayran, iyan na nang gipakamatyan. Gani niingon, gani siya, it is finished. Nganong maning kamot pamanta og pagbuhat og maayo, giingon baya sa Bible ang kaluwasan dili sa buhat, kundi sa grasya og sa pagtuo lamang. Ay namugbuhat og pagkamatarong, ay na pagkamas-kamas magbuhat kapag pagkamatarong. Kay gibayran na sa Ginoo. Piyating lipaya po sa mga makasasala nga maninimba. Padayog kanag sini, padayog disco, padayog sugal, padayog inom, gamay bino, tambal sa kuto-kuto. Hala, sige puro bersikulo. Wa kabalo ang imong balay sa Ginoo, nabahin ba? Natunga. Buhat iya sa kangit-ngit, buhat pod kay naay pulong nga ginawali. Wala. Pag-abot sa panahon mo ingon si Jesus Christ, tanawa tong tinamo yung mga tao. Lord, I preach your gospel in your name, I heal sick people in your name, I cast out demon in your name. Ingon dahil si Jesus, I do not know you, you worker of iniquity. Kay habang buhay pa siya sa sanglibutang ito, hati. Paano? Pasalig sa pastor, ay na magbuhat magmayo eh. Kipairan na sa Ginoo, ano magkapoy-kapoy pamanta. Pero pakinggan mo yung sinabi ni Jesus, ipasaylo ko na ikaw ayaw nagbalik sa pagpakasala. Kay mas worse ang mahitabo nimo. Si Jesus ang maminawa. Ayaw tong pastor, pare, imam, kinsa ng spiritual leader, nga nag-apas rag membro sa kadaghanon, og dili isulti ang tinuod kay hadlok mawad ang membro. Unay gusto, paborito ni Satanas nga mga mangwawali, itago ang kamatuoran. Isulti ang kabakakan, pasalig og pasalig, katakot-takot, pasalig ka kaluwasan, walay pagtalikod sa kasalanan kay kuno na bayaran na ni Kristo. Ganong giingon man, bakit sinabi dyan? By grace are ye saved, not of works, lest any man should boast. By grace are ye saved, through faith. Hindi man tayo makagawa sa batas ng Diyos. Wala man tao makagawa sa batas ng Diyos. Pero binigyan tayo ng tsansa na lumapit sa Diyos para ang Diyos ang gagawa sa buhay natin. Through Him, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kasi pagdating ng judgment day, gawa pa rin natin ang babasihan sa paghatol. Kaya gusto ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang mangyari sa atin, hindi yung ating gawa. Kaya nga templo hayaan mo ang Diyos, papasok. Malinis ka. Magsisi ka. Huwag ka na magrumi para ang Diyos manatili sa templo na ito. Siya na yung gagawa sa buhay natin. Para wala tayong ipagmamayabang. Siya ang righteous na nandito sa atin. Praise the Lord.
Yan ang ibig sabihin. Hindi gamitin mo yung justification, oy, hindi sa gawa ang kaligtasan, grasya, nabayaran na yan, huwag na kayong gumawa ng mabuti. Simba kayo. Kahit anong ginagawa nyo dyan, paid na yan. Mali. Salungat sa katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Napakalaking salungat. Kaya ang paborito ng Diablo, gustong-gusto niya yung mga preachers, half truth, half lie. Hindi yung full. Para ang tao hindi nila makita ang gospel of Christ. Basa. 2 Corinthians 4:4. Praise the Lord. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ayan. Marami na nga mga tao ngayon na hindi raw totoo yung maimpyerno ang kaluluwa. Kasi hindi man daw ganun ka-cruel ang Diyos. God is love. Ang dami ng ihimplo pinakita ng Diyos dito. Sa kanyang kahatulan, binaha niya ang mundo. Sa kanyang kahatulan, sinunog niya ang Sodom and Gomorrah. At sa kahatulan niya, sa pagdating ng panahon ni impyerno, na nagliliyab na walang hanggan. Sino itatapon doon? Kung basahin mo yung Revelation, false prophets, liars, abominables, Satan, the devil, shall be thrown to the lake of fire forever and ever. Tapos lumabas ang isyo, hindi totoo yan. God is love all the time. Hindi ganoon ka-cruel ang Diyos. Ano ka? Basahin mo yung Bible. May chance pa ba ang Diablo makabalik sa kanyang pinanggalingan? Wala na. He did not spare the angels who left their first habitation. Kaya mag-ingat tayo lahat. Praise the Lord. Kailangan talaga natin ang bahay na ito hindi ma-divide. Kailangan doon tayo purely sa Panginoong Diyos. Alam nyo ba saan kumikilos ang demonyo? Sa mga disobedient. Sino itong disobedient? Ayaw sumunod sa Diyos, kaya tinawag disobedient. Ano bang tawag ng anak pag sinabihan mo ganyan gawin mo, ayaw magsunod? Di ba disobedient? Di ba yan yung sinabi dito in the last days, children are disobedient to their parents? Saan kumikilos ang kapangyarihan ng demonyo? Sa disobedient. Saan pa? Doon sa na-deceive ni Satanas. Tingnan mo. Sa dalawa, si Adam at saka si Eva. Sino ang na-deceive? Si Eva. Anong ginawa niya sa husband niya? Diniceive niya. So, kumikilos ang kapangyarihan ng Diablo sa mga disobedient. Basahin yan. Ephesians 2 verse 2. Praise the Lord. Wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Tingnan mo, di ba maliwanag? Dati lumalakad kayo ayon sa lakad ng mundo, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, na kung saan ang espiritu ngayon gumagawa, kumikilos doon sa mga children of disobedience. Kaya kung disobedient ka, you are deceived. Pag disobedient ka, kikilos ang power ng darkness sa buhay mo to deceive people. Di ba lagi ko nang sinasali dito? Yung zumbis, yan ang totoo. Spiritual situation. Dami ng zumbis sa buong mundong ito. At magbibiktima. Sino yung makagat nila maging zumbi? Yan ang kasalanan eh. Yan man talaga. Inaano lang yan, parang walking dead. Kasi ang tao, pag nagkasala ka, buhay ka, pero patay ka spiritually. Yun ang gagamitin ng demonyo para magkagat doon sa mga taong malinis, para maging zumbi rin. Kaya, kung ipakita mo yan ngayon sa libutan, halos tao ngayon zumbi sa mata ng Diyos. Walang paki sa salita ng Diyos. Walang takot sa Diyos. Walang panampalataya sa Diyos. Walang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya, therefore,
Kailangan yung house na yan, yung sarili natin, hindi yan ma-divide. Praise the Lord! Minsan, nag-cast out ako ng demon sa Manila. Yung palang mga diwindi doon, na nakapasok doon sa babae, nag-uusapan sila, pinakita sa vision Manglakaw na ta. Kaya ang alagad sa kahayag mo abot na dinhi. Tingnan mo. I am not identifying myself as servant of light, but they themselves spoke it, declared it, according sa vision. Sabi naman ng iba, maglaro-laro muna tayo dito. Sabi naman isa, bahala ka, singgitan ganita to, rebukon ganita to, mga lagpot yun ta. Nadatnan ko man sila, na rin pag-rebuke ko sa kanila sa pangalan ni Jesus. Takbo sila, nagkandarapa sila, nagsisihan sila, sabi ko na nga ba malis na tayo. So, ibig sabihin yan, meron talaga kumikilos dito sa mundo. Pag disobedient ka, kikilos yan sa buhay mo para magbiktima ka ng iba. There was a time, meron na kaming katulong. Hindi ko lang sabihin ang pangalan. There was a time na dalawa lang kami doon sa bahay. Yung pala ng katulong na yun, nag-i-expect na sa uusap-usapan namin, parang maano niya ako ba? Allure. Ano may allure? Yung bang maakit ka? Siguro na-discern niya yung espiritu ko. Sabi niya ay, cheat, Joseph, manday ka. Joseph, sino si Joseph? Hindi kumakagat sa tukso. I did not identify myself as Joseph. But it was being spoken. Siguro siya, na-possess na masamang espiritu, wala nang takot sa Diyos, bahala na, mag-apoy na tayo dito, bahala, magliyab ito. Kailangan presence of mind tayo. Praise the Lord! God hath not given us the spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng pagkakataon na malinis, mapatawad, then so, keep yourself clean and not disobedient. Keep yourself obedient, son or daughter of God. Dahil ang Spirit of God doon kumikilos sa mga obedient people of God. Praise the Lord! Let that house not divided. Dapat di yan mahati. So, doon kumikilos ang spirit of the prince of this world sa mga children of disobedience. Sino yung mga disobedience? Yung na-deceive. Ano mangyari sa mga deceive ni Satanas? Magdi-deceive yan ng iba. Basa. 1 Timothy 3:12. 2 Timothy 3:13. Sige po. 2 Timothy 3:13. Yung bago kong pinadala, meron akong bagong pinadala dyan. Sige po. Praise the Lord. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yan. Yung mga taong mga seducers, mga akit sa paggawa ng kasalanan, mag-worse ng mag-worse sila. Tingnan mo yung mundo. Hindi na kontento sa mga tatus. Maglagay pa ng mga sungay, magputol pa ng kilay, magbutas pa ng tainga, kung ano-ano pa. Worse talaga ang nangyayari. Kaya sa buhay natin, do not ever follow the passion of this world. Because that is of the world. That is not of the Father. So, worse and worse, deceiving. Bakit mag-deceive sila? Action word yan. Magdi-deceive sila. Bakit? Mga deceive sila Deceiving, being deceived. Kaya, ang magdi-deceive sa atin, yung mga na-deceive ni Satanas. Kaya, this world is the battle between God and Satan. This world is the battle between righteous and unrighteous. Between godly and the ungodly. So, saan ka tatayo?
Baka dalawa. Hindi pwede yan. A house that is divided against itself, it cannot stand. Kaya gusto ng Diyos manindigan tayo. Praise the Lord. Anong nangyari doon sa Bala na minipasukan doon na babae na majority nila? Ayaw lumayas yung masamang espiritu. Sabi ng masamang espiritu, papatay ako. Hindi ako dito. Paalis. Kaya yung anak nila, hindi na nila matabi sa higaan. Takot silang sakalin. Nilagay na lang nila sa duyan. Tapos pag mag-aral yung anak nila, sinasamahan talaga doon sa room. Nandoon sa labas yung mama or papa magbantay kay baka biglang labas. Kasi pag inaatake yung mawala sa sarili, malakas masyado at magsalita, papatay daw siya. Ilang tambalan, ilang religious group ang pumunta doon, hindi talaga napalayas. Si pastor nagsisira. Facts lang tayo. That is according to their testimony. That is not mine. I'm not inventing to appear myself good. No. Praise the Lord. Yan ang testimony. Alang baguhin mo yung... Kaya nga tinanong si Sarah, Sarah, na-appoint ka ngayon. Ma-appoint ka sa DEX, Department of Education. Will you change the history that has been what? Altered or whatever, o naging sinungaling? Anong sabi ni Sarah? It's not history, is history. You cannot change history. Tama. Kung sinungaling man yan, that will remain sinungaling. Di ba? Alam nga, baguhin mo. O kaya ganun sa buhay natin. So anong nangyari ngayon? Hanggang dumating yung tambalan, sabi nila maglagay daw ng 12 piso doon sa punong kahoy, 12. Tapos lahat ng mga teachers from principal magluhod, maghingi ng patawad doon sa demonyo. Siyempre, tambalan ka hindi man yan sa Diyos. Siyempre, gagawa din yan para sa taning. Hindi maghingi ng patawad sa Diyos, kundi doon sa masamang espiritu. May mga teachers man doon na merong background sa Bible. Uy, bakit kami magluhod sa masamang espiritu? Na-divide ang house ngayon. Hindi natuloy. Kaya nga, if a house divided, it cannot stand. Hindi natuloy. Dumating sa akin ang request. Yung teacher doon na si Sister Edith Mandalgio, anong apelyido ng husband niya? Baldumar. Tumawag sa akin, Brachit, problema may among principal, nalibog na sa imoon. Ang daw espiritu, tigid mo hawa. Ang mga trabahante nga mag-develop din hig mga rooms, tigid mathuman kay magkasakit. Pila na din hinanganhi, wa gyud masulbad. Pwede ka takay request. Ingko, kung ang mo request principal, mo anha ko. Kailangan ng principal ang yung pinaka-head. Kay siya yung may authority. Kung mag-welcome siya, mo anha ko. Ing na siya digto sa principal's office, himuon ang prayer. O kinsa man ang na-possess, dalhon din ha. Yun, nangyari. Praise the Lord. Bigay ako ng word of God. Humble yourself. Agto ta digto sa mas gamhanan ni ining naadere. Way lain ang Diyos, si Kristo Jesus. Kaya kung di pa Diyos si Kristo Jesus, baka ka konsulti, dito mang layas, dito mo too. Sino bang nagtalo kay Satanas dito sa Diyos? Di ba ang Diyos? Sino ding tatalo dito kay Satanas? Di ba ang Diyos? Si Kristo. Praise the Lord. Anong ginamit ni Pablo nung una pag-cast out ng demon? Si Jesus Christ. Kaya ganun. You cannot alter the history. So pag-cast out ko doon, bumaba na ako doon sa Habang nandoon kami sa principal's office, pagtayo, pinasisi ko sila. Doon na yung demon possessed, papasok na si Satanas sa babae. Gumagano na yung majority. Di ko hinayaan. Patungkog kami, rebuke ko, Satanas, lumayas ka, Jesus' name. Parang kilat. Wala. Kumusta? Okay na. Sure ka? Oo, wala na. Ang sa mga ganina,
Na inisulod sa ako nga itom, na mamawala ng ta akong pananaw, may na lang kay naampuan ko nimo. Sige, lingkod mo diri, ampo mo. Kaya akong libuto ning eskwelahan. I-drive out na ako in the spirit. Hanto dito sa mga dagko kayong punuhan. Basta pagpunta ko doon sa punong kahoy na century old or centennial, ang lalaki, mangga. Para akong ginanyan ng higanti ba tinabunan. Para akong diwindi na lang sa kanila. In the name of Jesus Christ, there is no greater power than the power of God. Satan, Satanas, kung kinsa man ka, palayas adto ka dito sa bukid sa Indonesia. Jesus name, rebuke. Paghuman. Kaya nga ng Indonesia man, dako man kayo nagkuhan ng Indonesia, kanang kawanangan man ng way tao. Ayo agto syudad. Igto na sa wilderness. Para way tao madisturbo. Praise the Lord. Oh. Sod. Ano nangyari? Sumimba dito yung babae kasama ang mama. Naulian. Praise the Lord. Mag-jurate. Third year, fourth year, high school. Pero, nalay balita. Di na niyo makita sa eskwelahan. Naundang. Kay, naminyo og sayo. Majorate, good. Majorate, mo na ipahambog nila ilahang legs niya ka nang may kay mo. Siyempre, kisan lalaki di makagusto, anak. Nakita nila na ulian kini. Ligawan, sugot. Kasal. No problem, kay kasal man. Praise the Lord. Anak. Sa Makati, babae, I'm talking about casting out of demons through Jesus Christ. Wala silang magawa. 5 years nagsuffer doon sa Marshall Island. Pumunta dito, mayaman. Sinalubong ng 7 pari. Hindi ka pwedeng mag-request ng 7 pari. I-cast out, exorcist. Wala ma-delivered. Way gahom. Di lang ko musuldi kang kinsang pari. Daghan ba yung pari? Praise the Lord. Then, katong nakontak ko niya na ako sa airport. Timing, pupunta ako ng Makati sa interview sa aking UK visa application. Punta kami sa hotel. Doon namin nasagupa yung Black Dragon tsaka yung Red Dragon. Cast out. Talo sila. May assistance galing sa langit na anghel na tumulong sa amin. Itong gawain natin, there are angels, innumerable angels that will minister us. Tutulungan tayo nila. Praise the Lord! Kaya we can conquer the whole world which influenced by power of darkness through our God, through our Lord Jesus Christ. Huwag tayong matakot. At huwag kang maghatol ng reliyon, huwag kang maghatol ng individual. Liligtasin ni Jesus yan. If they believe, they will be saved. If they will not believe, wala na tayong magagawa. Nasa kamay na yan ng Diyos. Praise the Lord! Ngayon, let's talk about zombies. Ilang percentage kaya ang spiritual zombies ngayon sa mundo? As what the Bible described. Basa. Kasi yung mga magdi-deceive 1 John 5:19. Praise the Lord. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Yan. See to it that you know that you are of God. Huwag ka magsinungaling. Maging makatotohanan ka sa sarili mo. That you are of God. Praise the Lord. If you know that you are of God, so be it. You are so blessed. And the whole world lieth in wickedness. Dami ng zombies. Halos lahat tao living dead. Spiritually dead. Pero may pag-asa pa silang mabuhay. Jesus said, He that heareth my word and believeth my word, though he is dead, he shall live. Praise the Lord! Bakit? Because before we were zombies. Also. Noon, mga zombies man tayo, mga deceived man tayo noon. Sino pala tayo noon? Puro tayo mga spiritual zombies. Kaya to God be the glory. While God is calling everyone to be saved, huwag mo nang hatiin ang house na ito. It cannot stand.
Kailangan isa lang, ang Diyos lang. So, yung deceive, magdi-deceive. So, therefore, the world lieth in wickedness, parang puno na ng mga zombies. Ang gusto ni Jesus doon sa naniwala at pinatawad, nagbagong buhay, hindi na bumalik sa kasalanan dahil ang Diyos na ang pinahari sa buhay niya. Huwag ka nang magpa-deceive. Basa. Galatians 6:7. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag ka nang magpa-deceive. Praise the Lord. Huwag ka nang magpadaya. Sino dito na naranas na napasok sa scam? Taas ang kamay. Sister Carol lang? Okay. Ngayon, na minsan na-deceive ka na. Tapos may darating na naman na mag-introduce na ganon din ang sistema. Magpa-deceive ka pa? Ay, wag na. Praise the Lord. Eh, na-deceive ka na nga minsan, tapos makarinig ka ng ganito, the same system, the same. Wag ka na magpa-deceive. Tama na yung minsanan na yan. Tama na. Praise the Lord. Anyway, pagpalain naman tayo ni Jesus sayang minsan. Alam mo kung i-mix mo yan, merong blessing si Jesus sa buhay mo. Tapos yung experience mo na na-deceive mo noon, yung resources mo na magandang pamamaraan, nilagay mo doon. Nanakawin lang yan. Mas mabuti pa kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo na good resources, hindi yung previous na na-deceive ka na ganon din ang patutunguhan. Ito na i-build up mo. Do not Satan slice the blessing na mawawala lang. Praise the Lord. Kaya sabi ng Diyos, huwag na kayo magpa-deceive. Be not deceived. Spiritually, be not deceived. Financially, be not deceived sa lahat ng mga scammers ngayon. Minsan, bago lang ako nakatanggap ng chat, sabi niya, Pastor, good morning. Ang dating, may praise the Lord pa. Kamimbro ko ito. May nanghingi ng pera. Sabi niya, Pastor, meron ako pakiusap, maghulog ka ng pera, ibabalik ko rin sa iyo bukas. Urgent. Sabi ko, sige, ipadala mo yung account. Pagbasa ko, pariner man. Tapos may number. Sabi ko, automatic, black kagad siya. Scam. Pagtingin ko sa muka na membro natin, parang somewhere in Leyte, hindi niya alam na yung account niya. Di ba nangyari yan, naghulog si Sister Leah ng load. Akala ko rin totoo. Ngayon, nung nalaman ko na nagkalat na, di ko, hindi ako yan naghihingi ng load. I never ask load from my members. Kung mag-ask man ako ng load, binabayaran ko yan. Praise the Lord. But in such big of amount, yun, mabuti na agapan. Kaya, minsan na nadideceive tayo, huwag na tayo magpa-deceive. Praise the Lord. Both spiritual, financial, at yung buhay natin. Salamat tayo sa Diyos dahil na-transfer tayo from darkness to light, from Satan to God, from sin to righteousness. Dan, ngayon, magpagamit tayo sa Diyos para yung mga zumbis na yan, influensyahin natin sila sa kagalingan ng kanilang sakit na ikamamatay. Praise the Lord! Tayo yung mag-win. Last verse, basahin natin. Sige. Colossians 1:13. Praise the Lord, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Oh, imagine that. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin? Delivered us from the power of darkness. Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. And hath translated us into the kingdom of His dear Son. O, ibig sabihin yan, na bago yung natin, na translate from kingdom of the devil to kingdom of God. Praise the Lord. Bakit parang sinasabi ni Jesus dito, if the kingdom of Satan is divided, it cannot stand? Kasi si Satanas, may kingdom din yan. Gusto niya rin yung kingdom niya ma-establish.
At magre-recruit din niya ng mga tao. Kasi alam na niya wala na siyang chance. Kaya binubuo na lang niya yung kanyang masama. At mag-akit na lang ng mga tao masama. Yan yung kingdom niya. Kingdom of darkness. Kaya, therefore, sa buhay natin, be not divided. Ngayon, kung buo na tayo sa isa't isa sa Panginoon, magkaisa tayo lahat, mga holy place. Praise the Lord! Let us unite. That's the time, let us unite. Para lalo pang titibay yung ating samahan. Lalo pang titibay ang ministry. And we could reach as far as many places. Mararating natin mararaming. Katulad nitong pasyente dito, hindi basta-basta ito. Ilang taon na itong nagkasakit. Ilang pera na ang nagastos nila. Walang findings, kahit ano-ano. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, similar ito sa naprehan ko doon sa Arc Castillo. Na isang teacher na nirecommend sa akin ni Sister Inday Duterte. Kaya si Inday Duterte, kailangan wag nating kalimutan. Praise the Lord! Masipag din yan. Mag-ano ng kaluluwa. Tapos, nung isang araw, lumapit sa akin si Sister Inday Duterte. Pastor Chit, alis diri. Saman, tanawa Kisa man na, man ko kailana. Mauning imong giampuan nga payat kayo. Nga halos mamatay na. Siya na. Oo. Pero tinantambo ka. Praise the Lord. Naminyo na to, Sister Inday? Naminyo na? Wala pa? Manawag yun ang imbita. Wala nang imbita. Praise the Lord. Muna na kasal. Ingna sila, Sister Inday, magbisita ta digto. Dili kay maningil ta nila unsa. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo nga di na sila mawala pag-usab. Praise the Lord. Asa may grabe ani og kato, mas grabe to. Di naman to katindog halos. Kani pag-abot na ako, lakaw-lakaw pa man, tug CR balik-balik kato nako. Perti ng luya. Mana akong giingon sila ay magkabalaka. Nadaog na nato ang kangit-ngit. Praise the Lord. Basta kondisyon ay tunga ang inyong kasing-kasing. Sa kangit-ngit ug sa kahayag. Daghan akong naampuan dire. Di gyud maulian kung naapay bahin ang kangit-ngit sa ilang kinabuhi. Diha pa naulian katong gi-surrender na nila. Praise the Lord. Gi-catheter dili makaihi. Tanggal ang catheter, balik gihapon ang catheter. Kung ano na balik man ang tanggal naman na. Pagpakita sa vision, Lord, i-scan yung kinabuhi nila, unsay problema. Naaday sa balay nila. Daghang pang gitago nga mga idols, mga librita. Kaya iyang asawa manggod sa una, membro sa pinatikan, hilig o kanang mga patik nga mga nilatin, kay gamhanan daw kaayo. Surrender. Pagtangtang sa catheter, praise the Lord. Anto doon, buhi pas tatay. Praise the Lord. Naayang anak dari, si Brad Silio, engineer. Nag-meet mi siya ang tatay sa katong bag-ulang na naaykuan. Ana. Kahapon, nag-ampo ko siya, nangutana ko, Casey, kumusta? Maora gihapon. Alam nga akong pugson, ayo pagsultian na ba? Nangalahin na. Alam nga naon ako kayo. Ingon man niyang igsoon. Tanggalan ng kwintas ng gihatag sa tambalan. Naman ay kwintas tambalan. Pagkuha, pag-rebuke, mo to. Sa kumusta man? Ay, praise the Lord, bigaan. Gawas na akong, hinay na gawas ang tingog. Man ko kabalo, malay ko ba? Praise the Lord. Okay, mo ay matago sa Diyos. Mauday, katong vision na iputol nga kamot, nag-ana sa yadres to kamot. Tapos dito sa kwarto, merong espiritu ng kamatayan, kanang bitang nagdalag sanggot, na taas kayo, niya nagkupo ito, nga di na makita ang kalimutaw. Muna si kamatayan. Na dito sulod sa kwarto, ko delikado na ni. Kung wala ni maabti sa gahom ni Jesus. Listen. So, si Jesus Christ mo'y atong kadaugan. Barugi siya, wa na ilain. Siya lang. Para kanang house kana shall stand. Praise the Lord. Let us pray for our
community here in the ministry of the Holy Place nga way magbahin-bahin nato dinhi. Sulid tatanan. Ug isa lang ang atong master, isa lang atong Ginoo, si Jesu-Kristo. Siya lang ang atong nag-inusarang ituboy dinhi. Walay taong ituboy nato dinhi. Walay taong mag-ambisyon dinhi nga maoy masikat. Wala. Kitang tanan pantay-pantay, mambubuhat ng tanan. Praise the Lord. So, to God be the glory. Salamatan natin. Alam ka na si Digong, anak ra nga sagoy, gabasa nag-Bible. Praise the Lord. O, juga kita na manghambog na. Mingon na in taon nga, sulugoon ko ninyo. Ulipon ko sa katawhan sa Pilipinas. Andam ko mo alag. Wag na nagpahambog. Kay tigbas sa lagi og Bible. Praise the Lord. Muna kita sa atong kinabuhi. O, kinsay gobyerno karon sa Pilipinas nga mo acknowledge og mga pastors nga i-appeal, i-integrate nila sa DOH. Kanila. Sa himuon nila sa mga pastor, gitawag nag aftercare. Sila'y musulod sa mga drug addicts nga nahuman sa rehab. Ang pastor mo hatag sa Word of God para makabarog sila sa mga tentasyon. Napasalamat. I-pray natin yan. Kasi balita ko yung DEX magbigay na ng isang subject na ito. Ipasok na. Praise the Lord. Bible. Hindi religion. Word of God. Kay religion, di makaligtas yan. Noon, tagal naman yung religion. Hindi religion. Bible. Word of God. Praise the Lord. So, salamat sa Diyos. Remember, a house be divided against itself, that house cannot stand. So, ayaw pagduha-duha. Ayaw kayo. Praise the Lord. Mag-tindog ang tanan. Let us proceed to our closing song.